Magandang araw sa ating lahat. Ako si Vanessa May V. Malubago at ako ay isa sa mga tagaulat tungkol sa Dulang Panradyo. Bago ang lahat, tumungo muna tayo sa mga layunin sa pagkatuto. Ang unang layunin ay matukoy ang kahulugan at katangian ng Dulang Panradyo bilang isang dula sa panitikan. Pangalawang layunin, maipaliwanag ang kahalagaan ng Dulang Panradyo sa pagbabahagi ng impormasyon at aliw sa mga tagapakinig. Pangatlo at panghuling layunin, makapagsuri ng Dulang Panradyo ng wasto at masinop sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga elemento. Ano nga ba ang Dulang Panradyo? Ang Dulang Panradyo ay hango sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawin o ikilos. At ang layunin nito ay itanghal ang kaisipan ng may akda sa pamamagitan ng pananalita at kilos. Dahil nga sa radyo ito ay tinatanghal, hindi ito nakikita at hindi rin nakikita ang aktwal na kilos ng mga tauhan, kaya mahalagang magamit ang tunog, dialogo at musika upang maiparating sa imahinasyon ng tagapakinig ang galaw at emosyon sa dula. Ayon kay Julian C. Balmaceda, ginagamit ang tunog, halimbawa ulan, upang ipakita ang kilos, boses at paraan ng pagsasalita, upang ipadama ang emosyon at musika, at upang magbigay ng tamang damdamin sa eksena. Sa ganitong paraan, nabubuo sa isipan ng nakikinig ang kwento at kilos ng dula kahit ito ay hindi nakikita. Dumako naman tayo sa iba pang pagpapakahulugan ng iba pang mananaliksik. Ayon kay Lope K. Santos, ang Dulang Panradyo ay isang uri ng dula na gumagamit ng radyo bilang medium at nagpapahayag sa pamamagitan ng tinig, sound effects at musika upang maiparating ang emosyon at kaisipan sa tagapakinig. Ipinapakita dito na ang Dulang Panradyo ay dula na ipinahatid gamit ang radyo, kaya nakikilala ito bilang sining na nakabatay sa pandinig. Ayon naman kay Isagani R. Cruz, ang Dulang Panradyo ay isang dula hindi nakikita ngunit naririnig na naglalayong magpahayag ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng dialogo, musika at tunog. Binibigyang diin naman dito na ang Dulang Panradyo ay hindi nakikita, kaya ang naririnig na dialogo, musika at tunog ang nagsisilbing paraan upang maipahayag ang ideya at damdamin ng dula. Pinapakita nito na sa kabila ng limitasyon sa visual, nagagawa pa rin maramdaman at maunawaan ng tagapakinig ang kwento sa pamamagitan lamang ng pandinig. Ayon naman kina Benvenido Lombira at Cynthia Lombira, isa itong dramatikong akda na idinisenyo para sa radyo na may layuning magbigay aliw at magbigay kaalaman sa pamamagitan ng sining ng pagsasalaysay gamit ang boses at tunog. Ipinapakita naman dito na ang Dulang Panradyo ay isang dramatikong akda para sa radyo na may layuning magbigay aliw at magbigay kaalaman sa mga nakikinig. Ginagamit nito ang boses at tunog bilang paraan ng pagsasalaysay na nagpapakita ng bukod sa paglilibang. Nagsisilbi rin itong paraan ng pagbibigay impormasyon at aral sa mga madla. Ano nga ba ang pagkakaiba ng Dulang Panradyo sa Dulang Pantelebisyon? Ang Dulang Panradyo ay isang uri ng dula na kahawig ng Dulang Pantelebisyon sapagkat ito ay may istorya, tauhan at dialogo. Ngunit ang kaibahan nito ay hindi nakikita ang mga nagsasalita o gumaganap dito sapagkat naririnig lamang ito sa radyo. May mga sangkap ang Dulang Panradyo. Ang unang sangkap ay ang simula. Mamamalas dito ang tagpuan. Dito ay kung saan at kailan naganap ang kwento. Ang mga tauhan,
na siyang kumikilos at nagbibigay buhay sa dula. At sulyap sa suliranin, ito ay pagpapakilala sa problema na magiging sentro ng kwento. Maaring laban ito sa ibang tao at nilalang o kanyang kapaligiran. Pangalawa ay ang gitnang sangkap. Matatagpuan ang saglit na kasiglahan, ito ay bahagi kung saan tumataas ang interes ng tagapakinig. Ang tunggalian, ito ay laban ng pangunahing tauhan. At ang kasuktulan, pagharap ng bida sa problema. Dito, nasusubok ang kanyang katatagan. Panghuli ay ang wakas. Matatagpuan naman dito ang kakalasan. Ito ang pagbagsak ng tensyon sa kwento. Unti-unting natutukoy ang kalutasan dito. Habang ang panghuli ay ang kalutasan. Ito ay ang solusyon sa problema. Dito natatapos ang suliranin ng bida. Dumako naman tayo sa mga uri ng dulang panradyo. Ang una ay aksyon. Ito ay dulang panradyo na puno ng kilos, habulan at mga eksenang nagpapakita ng katapangan o laban ng bida sa kontrabida. Isang halimbawa ay ang Tigasin ng Maynila na tungkol sa isang dating gangster na nagbabalik upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa mga kaaway. Sunod ay ang horror. Ito ay may temang kababalaghan o katatakutan. Maaring tungkol sa mga multo, aswang, tiyanak at iba pa. Ang isang halimbawa nito ay ang Lihim ng Bahay na Pula na tungkol sa isang mag-asawa na napadpad sa isang bahay na pinaniniwala ang kulam at may mga multo. Pangatlo ay ang animasyon. Naglalarawan ito ng mga kwento tungkol sa mga katang-isip na karakter o mundo. Ang halimbawa nito ay mga pabula na ang bida ay mga hayop na nagsasalita. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sherlyn Acero Galupo at ngayon po ay aking ipagpapatuloy ang diskusyon ukol sa uri ng mga dulang pangradyo. Drama. Ang drama sa dulang pangradyo ay isang masining na pagsasalaysay ng mga emosyonal na tumbok na karaniwang tumatalakay sa kalungkutan, pag-ibig o sakripisyo, mga suliraning pangpamilya at personal na pagdurusa. Dahil ito ay pangradyo, malaking bahagi ang ginagampanan ng tinig at musika upang maipadama ang emosyon. Halimbawa nito ay ang Saan Ka Man Naroroon. Ang sunod ay ang dokyo o dokumentaryo. Ito ay isang dulang pangradyo na nakabatay sa tunay na buhay o kasaysayan. Tumatalakay sa mga suliraning panlipunan tulad ng kahirapan, karahasan o diskriminasyon. Layunin itong magmulat, magturo at pumukaw sa mga kamalayan ng mga tagapakinig. Halimbawa nito ay ang buhay sa ilalim ng tulay. At ang panghuli, ang tinatawag na komedya. Ang komedya ay dulang panradyo na may layuning magpatawa at magbigay aliw sa mga tagapakinig. Madalas itong gumagamit ng mga eksaheradong karakter o sitwasyon upang magpatawa. Nakatutok sa paglilibang pero maaaring maghatid din ng komentaryong panlipunan. Isang halimbawa nito ay ang Kenteng Kabisote. Ngayon naman ay dumako tayo sa elemento ng dulang pangradyo. Una ay ang tinatawag na script o banghay. Ang script ay hindi lamang simpleng talaan ng mga linya. Ito ang kabuuang plano ng dula, mula simula hanggang bukas. Sa dulang pangradyo, kung saan walang biswal na elemento, napakahalaga ng organisadong banghay upang hindi malito ang tagapakinig. Isinasalaysay sa script ang bawat kilos, bawat tunog, at bawat damdamin na kailangang marinig. Dito rin tinutukoy kung kailan papasok ang mga sound effects, musika, at mga dramatikong sandali. Ang magandang script ay naglalahad ng malinaw na direksyon ng kwento. May simula, gitna, at wakas. Kung walang mahusay na script, mawawala ang saysay ng pagtatanghal.
Ang pangalawa ay ang tinatawag na dialogo. Ang dialogo ay ang daluyan ng damdamin, impormasyon, at aksyon sa dulang pangradyo. Dahil hindi nakikita ang mga tauhan, kailangang malinaw at may damdamin ang bawat salitang binibigkas. Ginagamit ito upang ihatid ang karakterisasyon. Halimbawa, malalaman ng tagapakinig kung isang tauhan ay galit, masaya, matanda, bata, o edukado sa paraan ng kanyang pagsasalita. Mahalaga ang tono, bilis ng pagsasalita, at damdamin sa bawat bitaw ng linya. Ang mahusay na dialogo ay natural pakinggan, hindi pilit at kapanipaniwala. Dito rin naipahihiwatig ang mga di sinasadyang emosyon gaya ng kaba, takot o pagmamahal. Kung ang dialogo ay mahina at hindi kapanipaniwala, babagsak ang interes ng mga tagapakinig. Ang pangatlo ay ang tinatawag na aktor o karakter. Ang aktor o karakter sa tradisyonal na dula, sila ang kailangang gumamit ng ekspresyon sa muka, kilos ng katawan, at galaw sa entablado. Ngunit sa dulang pangradyo, ang boses lamang ang kanilang sandata. Kailangan mahusay ang aktor sa pagbuo ng karakter gamit ang boses lamang. Ang isang mahusay na aktor ay may kakayahang magbago ng tono para sa iba't ibang tauhan. Magpahayag ng damdamin tulad ng pag-iyak, pagtawa, pagkagalit, o pagkagulat sa natural na paraan. Maging consistent sa pagbibigay ng personalidad ng tauhan mula simula hanggang wakas. Ang kakayahan ng aktor sa pagboses ay direktang nakakaapekto sa bisa ng pagdama ng mga tagapakinig sa istorya. Ang pang-apat ay ang tinatawag na tunog at musika. Ang musika at ang mga tunog o sound effects sa Ingles ay may mahalagang gampanin sa dulang pangradyo dahil ito ang nagpapalalim ng damdamin at nagbibigay buhay sa tagpo. Sa kawalan ng visual, ito ang tumutulong sa tagapakinig upang madama ang tensyon, saya, lungkot, o kaba ng eksena. Maisalarawan ang kapaligiran, halimbawa, tunog ng ulan, busina ng sasakyan, at alon ng dagat. Ipakita ang pagbabago ng tagpo o panahon. Maging mas kapanipaniwala ang daloy ng kwento. Halimbawa nito ay ang paglalagay ng tahimik na tugtugin sa eksenang malungkot ay nagpapabigat sa damdamin ng tagapakinig. At ang panghuli ay ang tinatawag na tema. Ang tema ay ang pinakafundamental na ideya o mensahe ng isang dula. Ito ang nagsisilbing sentral na baksa na gustong ipaabot ng may akda sa mga tagapakinig. Maaaring ito ay tungkol sa pag-ibig, pamilya, kahirapan, hustisya, kalikasan o pagkakaisa. Sa pamamagitan ng maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, mas madaling mauunawaan ng tagapakinig ang tema ng dula. Ang tema rin ang nagdidikta kung anong emosyon o pananaw ang gustong ibahagi ng dula. Kung walang malinaw na tema, mawawala ang saysay ng bawat eksena sa dulang pangradyo. Ang mga larawang ito ay ang iba't ibang istasyon ng radyo sa Pilipinas. Kagaya ng Yes FM 101.1, ito ay may programang pinamagatang Yes Diaries. Sunod naman ay ang MBC DZRH na ang istasyon ay tungkol sa pag-uulat ng balita. 90.7 Love Radio, ito ay nakatuon sa pag-ibig, samantalang ang MOR Philippines ay ang ABS-CBN station. Ang mga istasyong itong pangradyo, iba-iba ang kanilang estilo at target audience ng bawat isa. At ngayon naman ay ating sasagutin ang katanungang paano suriin ang dulang pangradyo. Sa pagsusuri ng dulang pangradyo, kailangan natin ang 5 hakbang. Una ay unawain ang nilalaman. Sa pagsusuri ng isang dulang pangradyo, mahalagang tukuyin kung ano ang tema o sentral na paksa ng dula. Ano ang layunin nito? Kagaya ng nais ba nitong magturo ng aral?
Layunin ba nitong mang-aliw o magmulat ng kaisipan ng isyong panglipunan? Ang pag-unawa sa layunin ng dula ang magsisilbing pundasyon ng iyong pagsusuri. Pangalawa, ay ang pagsusuri sa mga elemento ng dulang pangradyo, kagaya ng script o banghay. Maayos ba ang pagkakasulat at daloy ng kwento? Sa dialogo, natural ba at malinaw ang mga usapan? Sa tunog at musika, angkop ba ang mga tunog sa eksena? Sa pagganap ng boses, nararamdaman ba ang emosyon sa mga aktor? At sa direksyon, malinaw ba ang paglipat ng eksena at madali pang sundan ng mga tagapakinig? Sa pangatlo, ay ang pagtataya sa kalakasan at kahinaan. Sa pagtataya tungkol sa kalakasan at kahinaan ng dulang pangradyo, malinaw ba ang mensahe? Nakakaantig ba o nakakaliw ito? Nakaugnay ba ito sa bilang ng mga tagapakinig? Sa dulang pangradyo, sumasagot ito sa tanong kung ano ang magandang dula. Malinaw ba? Nakakaaliw o nakakaantig? At sumasagot din sa tanong na kung ano ba ang dapat baguhin, kung meron bang parteng hindi klaro, kulang sa tunog at iba pang nangangailangan ng pag-unlad. At ang pang-apat ay ang pagbibigay ng sariling opinyon. Sa pagbibigay ng sariling opinyon, ito ay personal na iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ba ang dula at bakit? Ano ang natutunan mo mula rito? Nakapagdulot ito ng aral, damdamin o aliw sa bilang o sa iyo bilang isang tagapakinig. May personal ka bang koneksyon sa tema at dula? Kaya mo nagustuhan ang dulang ito? Ngayon naman ay ang panghuli, ang pagsasagawa ng konkretong rekomendasyon. Sumasagot ito sa katanungan, paano pa ito mas mapapaganda? Dadagdagan ba ng sound effects? Gagawin mas malinaw ang boses? O aayusin ang dialogo? Ang rekomendasyon ay hindi lang tuna. Ito ay konkretong mungkahi para sa ikapuunlad ng produksyon. Mahalaga ito sa proseso ng pagkatuto at pag-unlad. Nagpapakita na may pag-unawa ang tagasuri sa kung paano mas mapapabuti ang dulang pangradyo. Bilang konklusyon, ang masusing pagsusuri sa dulang pangradyo ay isang proseso na nangangailangan ng detalyado at balanseng pagtingin sa lahat ng mahahalagang bahagi nito. Ang pag-unawa sa nilalaman at layunin ng dula ang nagsisilbing pundasyon kung saan umiikot ang mensahe. Ang pagsusuri sa mga elemento tulad ng script, dialogo, tunog at musika, pagganap ng boses, at direksyon ay nagbibigay halaga sa anyo, daloy, at emosyon ng dula. Ang pagtataya sa kalakasan at kahinaan ay tumutulong upang matukoy ang epektibong bahagi at ang mga nangangailangan pa ng pag-unlad. Ang pagbibigay ng sariling opinyon ay silbing refleksyon kung naging matagumpay ba ang paghahatid ng layunin ng dula sa mga tagapakinig. At ang pagbibigay ng konkretong rekomendasyon ay nagsasara ng pagsusuri sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw at makatuturang mungkahi. Kapag pinagsama-sama ang mga bahagi ito, ay bumubuo ng isang ganap, makabuluhan at mabisang pagsusuri. At kung may isang bahagi ang mawala, nawawala rin ang kabuang lalim, lawak, at isa ang pagtataya sa dulang panradyo bilang isang sining at medium ng komunikasyon. Yan lamang po ang kabuuan ng aming pag-uulat sa dulang pangradyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.